Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,488-96. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi inaasahan ni Alvin na makikita niya rito si Ares. Gayunpaman, nang maalala niya ang posisyon ni Ares, naisip niyang hindi nakakagulat na nandito si Ares. Dahil nagbayad ang Title Temple ng halaga para mabisita ng mga kalahok na nakarating sa ika-5 round ang Primeval Cliff, natural lamang na panatilihin ng Title Temple ang kaayusan at beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga kalahok. Ginoo, kapag nakumpirma na ng mga tao mula sa Title Temple ang iyong pagkakakilanlan, ang mga tao mula sa Heavenly Palace of the Primeval Heaven ay gagabay sa iyo patungo sa Primeval Cliff, paliwanag ng disipulo mula sa Heavenly Palace of the Primeval Heaven. Bagamat hindi naman walang dahilan kung bakit nandito si Ares, kakaiba pa rin para kay Alvin na may isang taong may posisyon ni Ares, isang Temple Master of a Title Temple Branch, na personal na pumupunta rito para lang beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga kalahok. Nang maisip ni Alvin ang ginawa ni Ares kanina, lalo siyang naging mapagmatsyag. Sa huli, nagpasya siyang magpadala ng mensahe sa kanyang Panginoon, si Berting. Guru, bibisitahin ko ang Primeval Cliff. Nandito ang mga taga-Title Temple para beripikahin ang ating mga pagkakakilanlan, at nandito rin si Temple Master Ares. Nakakapagtaka na nandito ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven para personal na beripikahin ang mga pagkakakilanlan ng mga kalahok. Kahit ang isang Vice Temple Master ng sangay ng Title Temple ay wala sa lugar para gawin ang ganoong trabaho, hindi ba? Dati, matapang si Ares na imbestigahan siya kahit na naroon ang kanyang amo. Ngayong wala ang kanyang amo, hindi na siya sigurado kung ano ang gagawin ni Ares. Wala siyang ideya kung bakit ganoon ang ugali ni Ares. Naisip niya na malamang na may kinalaman ito sa pagiging isang yanhuang entity niya. Gayunpaman, naisip ni Alvin na mas makabubuting ipaalam ito sa kanyang Panginoon para sa kanyang kaligtasan. Bukod dito, tila maganda ang relasyon ng kanyang Panginoon sa Heavenly Emperor ng Primeval Heaven. Hindi dapat maging problema kung magpasya rin ang kanyang Panginoon na bisitahin ang Primeval Cliff. Gaya ng inaasahan ni Alvin, agad na pinuntahan ni Berting si Finian. Dahil ang Primeval Cliff ay kay Finian, natural lamang na siya at ang kanyang mga kasama ay maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Si Alvin, na nag-akala na guguluhin siya ni Ares, ay nagulat nang pabayaan siya ni Ares na dumaan ng walang sinasabi. Ano ang binabalak niya? Sa halip na makaramdam ng ginhawa, mas naging maingat at naghinala si Alvin. Bago siya tumungo sa Primeval Cliff kasama si Lizardo at ang iba pa, nagpadala muna siya ng isa pang mensahe para ipaalam sa kanyang Panginoon. Ang Primeval Cliff ay isang bangin sa gilid ng isang matayog na tuktok na nababalutan ng mga ulap at hamog. Upang makarating sa bangin, ang mga tao mula sa Heavenly Palace of the Primeval Heaven ay kailangang mag-deactivate ng ilang formations upang magbukas ng landas. Ang landas din ang tanging landas na patungo sa Primeval Cliff. Kung wala ang mga tao mula sa Heavenly Palace of the Primeval Heaven, magiging mahirap para sa iba na pumunta sa Primeval Cliff kahit na sila ay mga Diyos. Ito ay dahil ang mga formations ay inilatag ng unang Heavenly Emperor of Primeval Heaven na nakamit ang pagka-Diyos noong unang panahon. Kahit na noong panahong iyon, siya ay itinuturing na isang makapangyarihang Diyos sa lahat ng mga Diyos. Matapos niyang tahakin ang daan, lumiwanag ang paligid ni Alvin at naglaho ang umiikot na mga ulap at hamog. Isang luntiang tuktok na may makukulay na bulaklak ang lumitaw sa kanyang harapan habang ang mga huni ng ibon ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nandoon sila sa itaas. Bulalas ni Sydney habang nakaturo sa langit. Tumingin sina Alvin, Lizardo, at Jude sa direksyon kung saan itinuro ni Sydney at nakita ang ilang mga figure sa tuktok. Gayunpaman, mula sa kanilang kinatatayuan, ang mga figure ay parang mga itim na tuldok. Habang lumilipad si Alvin palapit sa tuktok, natuklasan niyang halos 80 kalahok na ang naroon. Maging ang mga nasugatan sa huling laban ng ika-4 na round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms ay narito. Hindi siya nagulat na maging ang mga nasugatan ay dumating. Tutal, ito ay isang minsanang pagkakataon sa buhay upang mapabuti ang kanilang lakas. Kung magtatagumpay sila, tiyak na makakatulong ito sa kanila sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms.
Pagdating nila, sinabi ni Lizardo ang halata sa pagsasabing, nakakalat ang mga batas sa lugar na ito. Maghiwa-hiwalay tayo. Tumango ang iba. Lumilingon-lingon si Alvin para hanapin ang lugar kung saan niya mauunawaan ang batas ng kalawakan nang may marinig siyang tumatawag sa kanya. Alvin. Si Alvin, na halos pamilyar sa kanya ang boses, ay agad na lumingon at nakita ang isang taong kilala niya ngunit hindi niya kilala. Declan. Si Declan ang ikatlong tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Hanggang ngayon, ang lakas lamang ng isang 4-star God of War ang kanyang naipakita. Alvin, mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko, nakangiting sabi ni Declan nang makalapit siya kay Alvin, mahigit 600 taong gulang ka pa lang, pero taglay mo na ang lakas ng isang 5-star God of War. Kung kasing edad mo lang ako ngayon, natatakot akong hindi ko na kayang tiisin ang isang suntok mo. Bahagyang ngumiti si Alvin. Medyo malakas ka rin. Sigurado akong pinipigilan mo pa rin ang iyong lakas, at kahit papaano, kasing lakas ka ng isang 5-star God of War. Ngumiti si Declan nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Hindi niya kinumpirma o itinanggi ang mga salitang iyon at sinabi lamang, inaabangan ko ang pakikipaglaban sa iyo. Ganoon din. Tumango si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, maghahanap ako ng lugar para maunawaan ang batas ng kalawakan kaya kakausapin kita sa ibang pagkakataon. Sige, sabi ni Declan bago siya umalis. Gayon din, naghahanap din siya ng lugar kung saan niya maiintindihan ang batas na kanyang pinag-aaralan. Ang mga batas ay nakakalat sa lahat ng dako, at bawat lugar ay nagbibigay lamang ng pagkakataon sa isang tao na maunawaan ang batas. Kapag ang isang tao ay naglagay ng kanilang banal na kamalayan sa isang lugar, ang iba ay hindi na makakapanghimasok. Naglibot-libot si Alvin at nakahanap ng ilang lugar kung saan niya nararamdaman ang aura ng batas ng kalawakan. Gayunpaman, lahat ng lugar ay may nakatira. Bagamat ang batas ng kalawakan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas at kadalasang hindi isang batas na naintindihan ng maraming tao, ang mga taong pinapayagang makapasok dito ay mga natatanging henyo sa kanilang sariling karapatan. Doon. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman muli ni Alvin ang aura ng batas ng kalawakan. Nang makita niya mula sa malayo na walang nakatira sa lugar, agad siyang nag-teleport. Pagdating niya, napansin niyang medyo marami ang tao sa paligid niya. Ang Primeval Cliff ay medyo kakaiba. Ang pader ng bangin ay parang nabuo mula sa mga kristal, at ang enerhiya ay makikitang dumadaloy sa ilalim nito. Ang liwanag ng araw ay narefrakto mula sa malakristal na pader ng bangin patungo sa lahat ng iba't ibang lugar. Kakatwa, ang mga kulay na narefrakto mula sa pader ng bangin patungo sa iba't ibang lugar, kung saan naroon ang mga batas, ay tumutugma sa kulay ng bawat batas. Halimbawa, ang lugar kung saan naramdaman ni Alvin ang aura ng batas ng kalawakan ay nagniningning na may kulay abong liwanag na eksklusibo sa batas ng kalawakan nang sumanib ito sa Celestial Origin Energy. Sabi nila mauunawaan ko raw ang batas ng kalawakan pagkatapos kong palawakin ang aking banal na kamalayan, kalahati lamang ng kanyang banal na kamalayan ang itinapat ni Alvin sa Primeval Cliff. Maingat pa rin siya kaya ginamit niya ang kabilang kalahati ng kanyang banal na kamalayan upang bantayan ang kanyang paligid. Sa sandaling inilabas ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan, isang pangitain ang lumitaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang matandang babaeng nakaberde na nakikipaglaban sa isang maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang. Base sa tila hindi masisirang depensa ng lalaking nasa katanghaliang gulang, tila naunawaan na niya ang batas ng mundo. Ikinumpas ng matandang babaeng nakaberde ang kanyang kamay, na nagpapadala ng isang alon ng spatial energy. Kasabay nito, 9 na luha sa paligid ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw. Kasunod nito, isang kulay abong sinag ng espada ang sumilay mula sa bawat isa sa 9 na luha sa spatial patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Natural na nakilala ni Alvin ang atake. Ito ang batas ng cross-dimensional/profundity ng kalawakan. Bang! Noong una, nakayanan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang atake ng matandang babaeng nakaberde. Gayunpaman, ang matandang babaeng nakaberde ay biglang naglaho sa ere. Kasabay nito, ang 9 na kulay abong sinag ng espada ay lumabo bago ito sumanib sa spatial energy.
Kasunod nito, muling lumitaw siya sa likod ng lalaking nasa katanghaliang gulang bago niya ginamit ang transport information upang igalaw ang spatial energy na sumanib sa siyam na kulay abong sinag ng espada at itinuro ito patungo sa likod ng ulo ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Swoosh! Ang enerhiya ng mustasa ay bumangon mula sa leeg ng lalaking nasa katanghaliang gulang patungo sa kanyang ulo, pinoprotektahan ang kanyang ulo na parang isang kalasag. Sayang, wala itong saysay. Swoosh! Bagamat hindi nailipat ang atake ng matandang babae sa likod ng depensa ng lalaking nasa katanghaliang gulang, nagawa nitong pahinay ng malaki ang kanyang depensa. Kasunod nito, umatake pa ang matandang babae ng ilang beses bago niya tuluyang pinugutan ng ulo ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Isa itong quadruple fused DPT. Ito ay isang pagsasanib ng batas ng kalawakan na Transportation DPT, Teleportation DPT, Cross-Dimensional/DPT, at Distortion DPT. Dapat tandaan na maraming Heavenly Emperor ang hindi pa nakakapag-fuse ng apat na profundities o nakakaintindi ng quadruple fused profundities. Hindi kasama ang Celestial Beasts at Celestial Plants, ang mga nakakaintindi ng quadruple fused profundity ay magkakaroon ng lakas ng isang 8-star God of War kahit na hindi pa sila nakakagawa ng sarili nilang DAO. Bukod pa riyan, kung makakaintindi pa sila ng ilan pang fused profundities, maaaring kasing lakas sila ng isang 9-star God of War. Swoosh! Matapos patayin ng matandang babae ang lalaking nasa katanghaliang gulang, nagbago ang eksena sa isip ni Alvin. Ang matandang babae ay nakalutang na ngayon sa ibabaw ng isang lawa, nahaharap sa ibang kalaban. Tulad ng dati, nagtagumpay siya at napatay ang kanyang kalaban. Swoosh! 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 Sunod-sunod na lumitaw sa isipan ni Alvin ang iba't ibang eksena. Matapos mapanood ang lahat ng iba't ibang eksena, mas naunawaan niya ang batas ng kalawakan matapos mapanood ang mga labanan ng matandang babae. Bulalas ni Alvin sa loob-loob, ang Primeval Cliff ay talagang isang kamangha-manghang lugar. Itinala nito ang lahat ng labanang nilabanan ng isang tao kung saan ang isang floating image pearl ay maaari lamang magtala ng isang labanan. Kung mayroong isang floating image pearl na kayang magtala ng lahat ng labanan ng isang tao, sigurado akong ang halaga nito ay hindi bababa sa mga ordinaryong Emperor-grade celestial weapons. 3,489. Pagkaalis ni Alvin, si Ares. Ang Temple Master ng title Temple Heaven sa Pavilion Shaft Heaven, ay tumigil sa pagsuri sa pagkakakilanlan ng mga batang henyo. Isang figure na nakatayo malapit sa Primeval Cliff, na hindi napansin ng mga miyembro ng Heavenly Palace ng Primeval Heaven, ay nagtanong, gaano ka katiwala sa sarili? Huwag kang mag-alala, Vice Temple Master Shu, 70% akong may kumpiyansa, buong kumpiyansang sabi ni Ares. Hindi 100%. Ang figurang nakatayo sa harap ni Ares ay walang iba kundi si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing title temple. Humingi ng tulong si Ares kay Zukai dahil nag-aalala siyang baka makialam si Berting at masira ang kanyang mga plano. Hiniling niya kay Zukai na tulungan siyang maantala ang oras kung sakaling dumating si Berting dahil kailangan niya ng oras para maisakatuparan ang kanyang plano. Walang alam si Zukai sa balak ni Ares na sakupin si Alvin. Hindi niya nga alam na sinapian na pala si Ares ng dakilang Panginoong Mien mula sa lupain ng mga patay. Ang dakilang guro Mien ay isang tusong matandang Zoro. Alam niyang hindi hahayaan ng templo ng titulo na makawala si Alvin, na bumuo ng 2 sa 4 na daw ng langit at lupa, nang ganoon kadali. Kaya naman, nagsinungaling siya kay Zukai at sinabing plano niyang hulihin si Alvin at dalhin si Alvin sa templo ng titulo. Ang tunay niyang intensyon ay magtago ng halos 100 taon matapos sakupin si Alvin dahil ganoon katagal bago gumaling ang kanyang banal na kaluluwa. Balak niyang hayaan si Ares na maging dahilan ng kanyang paghihiganti. Gayunpaman, dakilang guro Mien, wala siyang paraan para makatakas sa puot ni Berting. Magkaibigan naman sina Jabari at Berting. Kung sasabihin ni Jabari kay Berting na sinasapian nga niya si Ares, walang dod ang maniniwala si Berting kay Jabari. Kumunat ang noo ni Zukai, halatang hindi nasisiyahan. Nang makita ito, buong katiyakang sinabi ni dakilang guro Mien, sa katunayan, 100% akong may kumpiyansa. Gayunpaman, walang 100% garantisado sa mundong ito. Mas mabuti para sa akin na maging mahinhin. Tumanggaw si Zukai. Huwag mong sayangin ang oras. Kumilos ka na sa sandaling magkaroon ng pagkakataon.
Dahil sinabi mong nag-iwan ng banal na marka si Berting kay Alvin, agad siyang maaalerto sa sandaling gumawa ka ng hakbang laban kay Alvin. Opo, sagot ni Great Master Mian bago siya umalis. Kasunod nito, natagpuan ni dakilang Guro Mian ang elder ng Palasyo ng Langit na siyang responsable sa pagkontrol sa mga formasayon na nagbabantay sa bangin ng langit. Sinabi niya, gusto kong bisitahin ang bangin ng langit. Nagtaas ng kilay ang matanda ng Palasyo ng Langit na sinaunang langit at nag-aalangan na sinabi, Temple Master Ares, ang ating Panginoong Emperador sa langit ay pumayag lamang na payagan ang 100 kalahok ng Devata Realms, Battle of the Geniuses na makapasok sa Primeval Cliff. Natatakot ako na hindi kita papayagang makapasok. Tila inaasahan na ni dakilang Guro Mian ang tugon na ito. Nakangiti niyang sinabi, Elder, gusto ko lang tanungin ang mga disipulo ng Title Temple kung kailangan nila ng gabay sa pag-unawa sa mga batas sa Primeval Cliff. Hindi ba tayos lang kung papasukin mo ako minsan? Sandali na tumigil si Great Master Mian habang inilalabas niya ang isang ferrule mula sa kanyang spatial ring bago nakangiting sinabi, ang ferrule na ito ay isang Emperor-grade celestial weapon na matagal ko nang kasama. Kahit na nasugatan ang kaluluwa nito, ang kailangan lang nito ay oras para makabawi. Bilang mga celestial, ang mayroon lang tayo ay oras. Elder, bilang pasasalamat sa pagpapahintulot sa akin na bisitahin ang Primeval Cliff, ibibigay ko sa iyo ang ferrule na ito. Ano sa palagay mo? Bagamat nagliwanag ang mga mata ng matanda nang marinig ang mga salita ni Great Master Mian, may pag-aalinlangan niyang sinabi, Temple Master Ares, ang paggabay sa iyong mga disipulo ay isa lamang dahilan para bisitahin ang Primeval Cliff, tama ba? Nanatiling kalmado si dakilang Guro Mian. Elder, matalino ka talaga. Gayunpaman, ano ang mahalaga sa iyo ng aking intensyon? Kung may mangyari man, masasabi mong pinagbantaan kita at wala kang magawa. Kahit naparusahan ka na umalis sa langit na palasyo ng langit na sinaunang langit, sigurado akong makakabawi ang Emperor-grade celestial weapon na ito. Hindi ka ba sumasang-ayon? Tiwala ang dakilang Guro Mian na hindi kayang labanan ng matanda ang tukso ng isang Emperor-grade celestial weapon na may kaluluwang artifact kahit na masugitan ang kaluluwang artifact. Sigurado siyang sapat na ang Emperor-grade celestial weapon para tuksohin ang isang ordinaryong tinaguriang Celestial Emperor na magtaksil. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda bago inabot ang ferrule. Pagkatapos, sinabi niya, Salamat, Temple Master Ares. Kasunod nito, pinatay ng matanda ang formation at tumabi, tuloy po kayo, Temple Master Ares. Tumanggaw si dakilang Guro Mian at lumipad patungo sa Primeval Cliff. Nagningning ang kanyang mga mata sa kasakiman at pinanibik ng maisip niya ang mahalagang kayamanan na naghihintay sa kanya sa Primeval Cliff. Di nagtagal, kumurap ang kanyang katawan at naging invisible siya para maiwasan ang pagkakita ng mga batang henyo. Mabilis niyang natuklasan ang kanyang pakay. Nakita niya ang isang gwapong binata na nakadamit lila na nababalot ng batas ng enerhiya ng kalawakan. Lalong tumindi ang kasakiman sa kanyang mga mata habang bumubulong siya sa sarili, mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa katawan ni Ares. Pagkatapos, ikinumpas ni dakilang Guro Mian ang kanyang kamay. 36 na may kintab na butil ang lumabas mula sa kanyang kamay at maayos na lumutang sa isang pormasayon. Kakatapos lang niyang bumuo ng isang porsayon upang ihiwalay si Alvin. Samantala, si Alvin na umiintindi sa batas ng kalawakan sa Primeval Cliff ay agad na naalerto. Naramdaman niyang may mali sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan. Nang tumingin siya sa paligid, natuklasan niyang tila nasa gitna siya ng space formation. Kasunod nito, nakita niya ang isang pamilyar na figure na papalapit sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Ares, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven. Same time na tanong ni Alvin, Temple Master Ares. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa iyo. Nag-aalab ang mga mata ni Great Master Mian habang nakatitig kay Alvin na parang isang gutom na lobo na nakatitig sa kanyang biktima. Nang makitang tinalikuran na ng taong nasa harap niya ang lahat ng pagkukunwari, prangkang nagtanong si Alvin, maaari ko bang malaman kung bakit tila ayaw mo sa akin? Naging mausisa si Alvin tungkol dito. Ayoko sa iyo. Bahagyang nagulat si Great Master Mian. Umiling siya at sinabing may halos hindi maitagong kasakiman, nagkakamali ka. Hindi kita inaayawan. Ang gusto ko lang ay ang katawan mo at ang mga daos na nilikha mo. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ang totoo.
Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit nangahas ang taong nasa harap niya na imbestigahan siya sa harap ng kanyang Panginoon matapos malaman na isa pala siyang Yanhuang entity. Kaya gusto mong angkinan ang katawan ko. Tama. Sagot ni Great Master Yan, gayunpaman, ang kaluluwa ko ay nasugatan ng iyong Panginoon, at angkinan ko lang ang iyong katawan pagkatapos kong gumaling ng 100 taon. Plano kong ikulong ka sa aking maliit na mundo sa susunod na 100 taon. Pagkatapos magsalita ni Great Master Mian, humakbang siya paarap. Nakangiti niyang sinabi, alam kong nag-iwan si Berting ng banal na marka sa iyo. Sayang, hindi niya ito makakarating sa tamang oras. Ang alam lang niya ay nawasak na ang banal niyang marka, pero hindi niya malalaman kung sino ang may gawa nito. Pagkatapos kong angkinan ang katawan mo, pag-aaralan ko ang 2 daos na nilikha mo at makakamit ko ang pagka-Diyos. Pagkatapos noon, papatayin ko si Berting gamit ang katawan mo. Hindi na ako makapaghintay sa araw na iyon. Magiging kamangha-mangha ito. Pagkatapos, sinabi ng dakilang guro Mian ng may nagniningning na mga mata, ikukulong kita ngayon. Mas makabubuti kung hindi ka lumaban para maiwasan ang hindi kinakailangang sakit. Kasunod nito, isang nakakatakot na presyon ang bumuhos mula kay Great Master Mian nang magsimulang umikot ang formation. Pinigilan ng formation ang Divine Mark sa pagpapadala ng napakaraming impormasyon. Ang tanging mararamdaman ni Berting ay ang pagkasira ng Divine Mark at ang lokasyon nito. Samantala, nanatiling kalmado si Alvin kahit na nahaharap sa napakalaking banta. Salamat sa pagtulong mo sa akin na mawala ang aking kuryosidad. Nabigla si dakilang guro Mian sa katahimikan ni Alvin. Agad na bumangon ang isang masamang pakiramdam sa kanyang puso. Swoosh! Biglang umalangaw-ngaw sa ere ang isang nakakatusok na sigaw ng espada. Napakatalas ng tunog na halos mabasag ang 36 na butil ng espada ni dakilang guro Mian. Kasunod nito, isang figure ang lumitaw sa tabi ni Alvin. Ito ay walang iba kundi si Berting na nakatingin kay Great Master Mian ng may malamig na intensyong pumatay. 3,490. Berting. Labis na nagulat ang dakilang guro Mian sa biglaang paglitaw ni Berting. Paano nakarating ng ganito kabila si Berting? Hindi pa nga niya nasisira ang banal na marka. Lihim na bang pinuprotektahan ni Berting si Alvin sa lahat ng oras na ito? Hindi siya makapaniwala na ang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, isang kilalang tao sa Devata Realms, ay magsasagawa ng ganito kalaking pagsisikap para lamang protektahan ang kanyang tunay na disipulo. Bakit ka nandito? Tanong ni Great Master Mian na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Bahid ng takot ang maririnig sa boses niya nang magsalita siya. Nakalusot ka sana sa plano mo kung hindi ako samipot, di ba? Malamig na tiningnan ni Berting si Great Master Mian. Ninig niya ang lahat ng sinabi ni Great Master Mian kay Alvin kanina. Natural lang, hindi niya alam na sinapian na pala ni Great Master Mian si Ares kaya naisip niya na gusto ni Ares na angkinan si Alvin. Ngumisi si Great Master Mian. Gumalaw siya, naghahandang tumakas. Gayunpaman, paano niya makakatakas kung nasa paligid si Berting? Dahil nandito ka na, bakit hindi ka muna magtagal ng kaunti? Casual na sabi ni Berting. Lumitaw mula sa ere ang mga sinag ng espada ng mastasa at bumuo ng hola na nakakulong kay dakilang guro Mian. Nahaharap sa isang kakilakilabot na kalaban, nanatiling kalmado ang dakilang guro Mian. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang biglang gumalaw ang kanyang kasaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagiba sa isang guhit ng gininto ang liwanag, sinusubukang kumawala mula sa pagkakatali ng hola. Hindi siya direktang nakipaglaban kay Berting dahil nasugatan na ni Berting ang kanyang banal na kaluluwa. Ang kanyang lakas ay lubhang hamina kaya kahit ang isang taong kaka-rating lang sa pagka-Diyos ay madaling matatalo siya. Napakalakas. Bulalas ni Alvin sa loob-loob niya nang maramdaman niya ang enerhiya mula sa guhit ng gininto ang liwanag. Kung wala ang kanyang Panginoon, walang duda na siya ay kinuha na ni dakilang Panginoong Mian. Sa kabilang banda, madaling napigilan ni Berting ang atake ni Great Master Mian. Bukod dito, ang kanyang hola na nabuo mula sa mga sinag ng espada ng mastasa ay nanatiling matatag, na pumipigil sa pagtakas ni Great Master Mian. Boom! Isang serye ng mga nakasisindak na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin, na ikinabahala ng lahat ng mga batang henyo sa Primeval Cliff.
Gayunpaman, dahil ang primeval cliff ay nakahiwalay dahil sa mga formation, ang mga nasa labas ng mga formation ay walang kamalayan sa kaguluhan sa loob. Di nagtagal, halos 100 sa mga kalahok, kabilang si Lizardo, Jude, Sydney, Declan, at Clyde, nagtipon sa paligid ni Berting, Alvin, at Great Master Mian. Si Temple Master Ares ako mula sa Pavilion Shaft Heaven. Si Temple Master Ares, ang dakilang emperador ng araw, ay pinipigilan ni Emperador Berting sa langit. Ganoon ba kalakas ang emperador ng langit na si Berting? Dati, hindi ba't sinabi ni Temple Master Ares na pupunta siya sa Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven para hamanin si Heavenly Emperor Berting sa isang tunggalian? Paano niya nagagawang sabihin ang mga ganoong salita kung mas mahina siya kaysa kay Heavenly Emperor Berting? Sa kabilang banda, ang grupo ng mga kalahok mula sa Title Temple ay humakbang paarap at sabay-sabay na yumuko. Yumuko ang isa sa kanila at nagsabi, Panginoong Emperador sa langit, maaari ko bang itanong kung paano kayo nasaktan ng aming Temple Master? Agad na nakilala ng grupo ng mga batang henyo sina Alvin, Berting, at Ares, na nakulong ni Berting. Panginoong Emperador sa langit, sana'y magpakita ka ng awa. Humigit kumulang 100 batang henyo ang lumapit upang magmakaawa para sa dakilang guro Mian na inakala nilang si Ares. Hindi napigilan ni Alvin ang mapabuntong hininga nang makita ito. Ang impluwensya ng Title Temple ay talagang malawak ang nararating. Sa 100 kalahok na nakarating sa ika-5 round, hindi bababa sa 1 dosina sa kanila ang mula sa Title Temple. Kahit ang mga palasyo sa langit ng iba't ibang Devata realms at ang mga puwersang nasa antas ng langit ay mahihirapan na mag-alaga ng higit sa 2 batang henyo na may kakayahang makarating sa ika-5 round ng Devata realms, Battle of the Geniuses. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ang mga pakiusap ng mga batang henyo ng Title Temple. Tinitigan ni Berting si Ares at malamig na sinabi, Ares, ikaw ang magiging pangalawang Diyos na papatayin ko, si Berting. Napanganga sa gulat ang mga batang henyo sa paligid nang marinig ang mga salitang ito. Nabigla rin si Alvin sa revelasyon na ito. Hindi niya inaasahan na nakapatay na pala ng Diyos ang kanyang Panginoon noon. Si dakilang guro Mian, na sumapi kay Ares, ay nagsabi sa mahina at nagbabantang boses, Berting, hindi bibitawan ng templo ng titulo ang bagay na ito kung papatayin mo ako. Alam ng dakilang guro Mian na wala siyang kalaban kay Berting, ngunit sa sandaling ito lamang niya napagtanto na hindi na siya makakatakas kay Berting kahit na umatake na ito ng buong lakas. Dahil sa sitwasyong nanganganib ang buhay o kamatayan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pagbantaan si Berting gamit ang templo ng titulo. Umaasa siyang ang pagbanggit sa templo ng titulo ay makakatulong upang mapangalagaan ang kanyang buhay. Ares, gusto mong angkinan ang disipulo ko. Kung malaman ito ng Title Temple, iniisip ko kung ipaghihiganti ka pa rin nila. Gayunpaman, kahit na gusto ka nilang ipaghiganti, hindi ako natatakot. Sisiguraduhin kong bibisitahin ang bawat sangay ng Title Temple sa iba't ibang Devata realms, walang pakialam na sagot ni Berting, kung tutuusin, hindi naman ito nangyari noon na ang mga miyembro ng mga sangay ng Title Temple ay malipol. Ngumisi si Great Master Mian. Berting, sa tingin mo ba ikaw ang taong iyon mula sa nakaraan? Malayo ka sa maihahambing sa kanya. Aalamin mismo ng Title Temple kung maihahambing ba ako sa taong iyon o hindi. Wala itong kinalaman sa iyo, sagot ni Berting. Sa pagtatapos ng mga salita ni Berting, isang singsing na mastasa ng liwanag ang lumitaw mula sa kanyang katawan at sumanib sa maraming sinag ng espada sa kalangitan. Swoosh! 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 Lumitaw ang mga luhang pangkalawakan sa kawalan habang ang tila hindi masisirang mga sinag ng espada ay sumugod patungo kay Great Master Mian. Ang mga luhang pangkalawakan na ito ay hindi sinasadyang nalikha mula sa matinding puwersa ng atake ni Berting. Hindi ito katulad ng mga luhang pangkalawakan na nilikha ni Alvin gamit ang cross-dimensional/profundity. Sa kasalukuyan, si Alvin ay hindi sapat ang lakas upang lumikha ng mga luhang pangkalawakan sa Devata realms. Kahit ang mga 9-star gods of war ay hindi kaya nito. Tanging ang mga nakamit na ang pagkadyos ang may kakayahang gumawa ng ganitong gawa. Ugong. Hindi sumuko o nawala ng pag-asa ang dakilang guro Mian. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang muling lumilipad sa ere ang kanyang kasaya.
Kasunod nito, dalawang malalaking sinag ng sable ang sumilay habang ikinakaway niya ang kanyang kamay. Isang luhang hindi kasing laki ng mga nilikha ni Berting ang lumitaw sa kawalan. Sa isang kisap mata lamang, nagbanggaan ang mga sinag ng espada at ang mga sinag ng sable. Tila nagyelo ang hangin habang ang katahimikan ay bumalot sa hangin sa loob ng isang iglap. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Kasunod nito, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin na kasing liwanag ng pagsikat ng araw. Nang humupa ang shockwave, tumahimik ang paligid. Tanging ang mga tunog ng pagkapunit ng kawalan ang umalangaw-ngaw sa hangin. Madaling nawasak ng mga sinag ng espada ni Berting ang mga sinag ng sable ni Great Master Mian at nagpatuloy sa kanilang landas patungo kay Great Master Mian. Dali-daling iniwasan ni dakilang Guro Mian ang mga sinag ng espada. Bagamat puno ng mga hiwa ang kanyang katawan, nagawa niyang maiwasan ang malubhang pinsala. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay humina ng malaki kasabay ng kanyang lakas. Nag-aalala niyang sinabi, Berting, kung maglalakas loob kang patayin ako, ikaw at ang lahat ng nasa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Ang aking nakatatandang kapatid ay isang hari ng mga Diyos. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ang mga banta ni Great Master Mian. Nakatitig lamang sa kanya si Berting nang walang ekspresyon. Paano siya madaling matakot? Kung ganoon lang siya kadaling matakot, hindi siya makakarating ng ganito kalayo. Bukod dito, hindi talaga siya nag-aalala kung nagsasabi ng totoo si Great Master Mian o hindi. Tutal, malapit na rin siyang maging hari ng mga Diyos. Mamatay ka! Kumislap ang Hungarian pumatay sa mga mata ni Berting. Malinaw na determinado siyang patayin si Great Master Mian. Sa sandaling ito, Guru! Sigaw ni Alvin bago umatake si Berting. Sa oras na ito, malamang siya lang ang taong nakapagpigil kay Berting sa pagpatay kay Great Master Mian. Patuloy niyang sinabi, Guro, nagpadala lang ng mensahe si Declan. Sabi niya, ang kanyang amo, ang Heavenly Emperor Jabari, ay gustong humingi ng pabor. Gusto niyang magmakaawa ako sa iyo na huwag nang patayin si Ares. Ang dahilan kung bakit nakaligtas si Alvin matapos mamatay sa lupa ay direktang may kaugnayan kina Jabari, Solfred, at Ares kahit na hindi sinasadyang iligtas ng tatlo ang kanyang buhay. Kung kasama nila ang tatlo, magtatapos na sana ang kanyang buhay sa lupa at hindi siya lilipat sa ibang mundo. Dahil dito, pumayag siyang gumawa ng pabor kay Jabari. Bukod dito, ayaw niya talagang magkaroon ng utang na loob sa mga tao, lalo na ang isang napakalaking biyaya na naigal iligtas ng buhay na tulad niyan. Gayunpaman, walang balak si Alvin na pigilan ang kanyang Panginoon kung talagang determinado ang kanyang Panginoon na patayin si Ares. Kaya naman, dagdag niya, gayunpaman, Panginoon, kung ipipilit mo siyang patayin, hindi ko rin ipipilit na iligtas mo ang kanyang buhay. Makakahanap ako ng ibang paraan para makaganti kay Heavenly Emperor Jabari. 3,471. May dahilan kung bakit nagpadala si Declan kay Alvin ng voice transmission, ngunit ibinunyag ito ni Alvin sa lahat. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha dahil hindi niya inaasahan na mabubunyag ito. Bagamat nangako si Alvin na ibabalik ang pabor kay Jabari, wala siyang magagawa kung ipipilit ni Berting na patayin si Ares. Bukod dito, hindi siya nababagabag kahit na ipilit ng kanyang Panginoon na patayin si Ares. Ngumisi si Berting nang marinig ang mga salita ni Alvin. Parang hiniling na ni Jabari ang pabor na ito ng mas maaga dahil alam niyang darating ang araw na ito. Natanto ni Alvin ang mga sinabi ni Berting. Hindi nagkataon na humingi ng pabor si Jabari, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, matapos siyang imbestigahan ni Ares gamit ang kanyang banal na kamalayan. Matapos ang insidente ngayon, naging malinaw na ang lahat ay may kaugnayan sa isa't isa. Tiyak na alam na ni Jabari na may gagawing hakbang si Ares laban sa kanya kaya naghanda na si Jabari ng maaga. Nagalit si Alvin sa ideyang malinlang siya ni Jabari. Bukod dito, nakataya ang buhay niya. Kung wala si Berting, malamang ay nahulog na siya sa mga kamay ni Ares. Kumislap ang balak na pumatay sa mga mata ni Alvin habang malamig niyang sinabi, Guro, papayag ako sa gusto mo kung ipipilit mo siyang patayin. Tutal, ikaw ang aking amo. Hindi ko ipipilit sa iyo ang mga bagay-bagay ko. Dahil nangako ka kay Jabari ng pabor, patatawarin ko ang buhay niya para suklian ang pabor na iyon.
Dahil dito, hindi mo na kailangang magkaroon pa ng utang na loob sa kanya, sabi ni Berting. Pagkatapos, humarap siya kay Ares at malamig na sinabi, Ares, hindi na kita patatawarin kung mangyari ulit ito. Kasunod nito, tinanggal ni Berting ang hola na nabuo ng mga sinag ng kanyang espada mula sa batas ng mundo at ng kanyang mapangwasak na sword daw. Si Ares, na sinapian ni Great Master Mian, ay tumitig ng masama kay Berting. Berting, hindi ko malilimutan ang pangyayari ngayon. Haamon kita sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven pagkatapos ng 100 taon. Si dakilang guro Mian ay dalubhasa sa mga pag-atake sa kaluluwa. Dahil ang kanyang banal na kaluluwa ay malubhang nasugatan ni Berting, ang kanyang lakas ay nabawasan ng kalahati. Siya ay tunay na nababagabag at hindi makapaghintay na makabawi upang patay niya si Berting. Hindi na bahala si Berting sa mga banta ni Great Master Mian. Pabalang niyang sinabi, hihintayin kita. Ngumisi si Great Master Mian bago mabilis na umalis. Dahil dito, isa-isang umalis ang mga batang henyo. Sa huli, si Alvin at ang kanyang mga kaibigan na lang ang natira. Bago umalis si Declan, tiningnan niya si Alvin ng may kahulugan. Walang takot na sinalubong ni Alvin ang mga mata ni Declan nang maramdaman niya ang mga titig nito sa kanya. Maya-maya pa, umalangaw-ngaw ang boses ni Declan sa tainga ni Alvin. Alvin, nalampasan mo na ang hangganan ngayon. Kung magkikita tayo sa labanan ng mga henyo, hindi kita bibigwi ng mahina. Tumawa si Alvin. Hindi mo ba ako patatawarin? Pasensya na, pero masyado mo lang talagang minamaliit ang sarili mo. Tinitigan ni Declan si Alvin ng mabuti bago ito tumalikod at umalis ng walang imak. Determinado siyang hayaan ang kanyang mga kilos na magsalita para sa kanyang sarili sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Matapos batiin si Berting, tumingin sina Lizardo at ang iba pa kay Alvin ng may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Alvin, ang Temple Master ng Title Temple sa Pavilion Shaft Heaven, ay gustong angkinan ang katawan mo. Tumanggaw si Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Oo, pero nakaraan na ang lahat ng iyon. Sinasabing taglay na ni Temple Master Ares ang gininto ang katawan. Nilikha at naunawaan na rin niya ang sarili niyang limitless daw sa unang yugto pa lang. Bakit kanya gustong angkinan? Tanong ni Sydney, na naguguluhan. Hindi rin ako sigurado. Bukod doon, bago lumitaw ang aking Panginoon kanina, may sinabi siya tungkol sa kakayahang makabisado ang dalawang daos ng langit at lupa na nilikha ko pagkatapos kong angkinan ang aking katawan. Nangangahulugan ito na kailangan niyang laging maunawaan ang mga daos sa pamamagitan ng aking kaluluwa. Sabi ni Alvin habang may bahid ng takot na sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Mga langit. May paraan siya para maunawaan ang dalawang daos ng langit at lupa na nilikha mo. Anong klaseng pamamaraan ang natutunan niya? Hindi ko alam na may ganitong pamamaraan pala. Kung nagagawa niya iyon, hindi ba't ibig sabihin noon ay madali niya ring mauunawaan ang batas ng kalawakan sa pamamagitan ng iyong kaalaman tungkol dito? Gulat na bulalas ni Sydney. Sa pagkakataong ito, nakasimangot na tanong ni Jude, Alvin, taga-mundo ba si Ares? Sa tingin ko. Tumanggaw si Alvin. Sigurado akong galing siya sa isang makamundong kaharian. Nagmula siya sa parehong makamundong kaharian ni na Heavenly Emperor Jabari at Heavenly Emperor Solfred. Ang mga tauhang inakala ni Alvin na kathang-isip lamang noong siya ay narito sa mundo ay naging totoo pala. Si Ares ay isang tao mula sa isang makamundong kaharian, sabi ni Berting, 2,000 taon na ang nakalilipas, inanyayahan ako ni na Jabari, Solfred, at Ares sa isang labi ng isang kaharian ng mga Diyos. Tanging ang mga dating tao lamang ang maaaring makapasok sa lugar na iyon. Walang katuturan yan. Kumunot ang noo ni Jude at sinabing, ayon sa mga sinaunang talaang iniwan ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ko, iisa lang angkan na kayang angkinan ang ibang tao minsan sa buhay nila at makuha ang kaalaman tungkol sa mga batas at daos ng taong sinasapian nila. Mga sinaunang talaang iniwan ng isang makapangyarihang tao. Gulat at hindi makapaniwalang tiningnan ni Lizardo at Sydney si Jude. Hindi ito nakakagulat dahil wala silang alam tungkol sa pinagmulan ni Jude. Ang alam lang nila ay kaibigan ito ni Alvin. Sa kabilang banda, matagal nang alam ni Berting ang pinagmulan ni Jude, kaya naman hindi na siya nagulat sa mga sinabi ni Jude.
Natural lamang para sa isang kilalang angkan mula sa isang kaharian ng mga Diyos na magtaglay ng mga sinaunang talaang naiwan ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Tutal, kahit ang angkan ng kili na nasa antas langit sa kaharian ng Devata ay mayroon ding kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Anong angkan iyon? Tanong ni Alvin. Ang Phantom Clan. Sagot ni Jude. Ang Phantom Clan. Pinaikit ni Berting ang kanyang mga mata. Hindi ba't angkan iyan mula sa Land of Dead? Nabalitaan ko na ang mga miyembro ng Phantom Clan ay hindi maaaring umalis sa Land of the Dead maliban kung nakamit nila ang pagka-Diyos. Tama. Tumango si Jude. Bago makamit ang pagka-Diyos, imposibleng makaalis sila sa lupain ng mga patay. Ito ay dahil umaasa sila sa espesyal na enerhiya sa lupain ng mga patay para mabuhay. Magiging abo sila kung hindi nila pupunan muli ang kanilang mga katawan ng espesyal na enerhiya mula sa lupain ng mga patay. Narinig na ni Alvin ang tungkol sa Land of the Dead. Katulad ng Azrael, isa ito sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Gayunpaman, hindi ito kasing delikado ng Azrael kung saan kahit ang ilang mga Diyos ay mahihirapang mabuhay. Posible kayang hindi siya si Ares. Naningkit ang mga mata ni Berting nang marinig ang mga salitang ito. Parang may naalala siya, at sinabi niya, hindi nakakapagtaka na parang ibang tao si Ares. Noong nakaraan, si Berting ay nagkaroon ng ilang pakikipag-ugnayan kay Ares. Sa kanyang palagay, si Ares ay palaging isang magalang, mahinahon, at matalinong monghe. Gayunpaman, nitong mga nakaraang panahon, si Ares ay naging agresibo at marahas, hindi tulad ng kanyang mapayapang sarili noon. Mahina ang boses na sinabi ni Berting, sundan mo ako. May gusto akong patunayan. Bago pa makasagot si Alvin at ang iba pa, nailabas na silang lahat ni Berting. 3,472. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, nakaalis na sila sa Primeval Cliff. Nagtanong siya, Guro, nasaan tayo? Halos imposibleng makapasok sa Primeval Cliff dahil sa proteksyon ng mga formation. Gayunpaman, madaling makaalis ang mga nasa Primeval Cliff. Ito rin ang dahilan kung bakit kinailangang suhulan ni Great Master Mian ang isang elder para papasukin siya, ngunit madali rin siyang makakaalis. Tagumpay ba ito? Hindi na-alerto si Berting. Tanong ni Zukay, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, nang makita niya si Ares na sinapian ni Great Master Mian. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Great Master Mian. Matagal na siyang nagbabantay sa labas at hindi niya nakita si Berting. Nabigo ako. Nagdilim ang ekspresyon ng dakilang Guro Mian nang banggitin ni Zukay si Berting. Paano ka mabibigo kung hindi sumipot si Berting? Kumunat ang noo ni Zukay. Naroon si Berting. Sa katunayan, malamang na mas maaga siyang nakarating sa Primeval Cliff kaysa sa akin, seryosong sabi ni Great Master Mian, dumating siya ng akmang-akma na akong lalaban kay Alvin. Dahil nasugatan niya ang aking banal na kaluluwa noon, nabawasan ng kalahati ang aking lakas. Muntik na akong mapatay niya kanina. Sa mahalagang sandali, si Declan, ang ikatlong tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Jabari, ay nagmakaawa para sa akin sa ilalim ng utos ng kanyang Panginoon. Pumayag na si Alvin na ibigay ang isa sa mga kahilingan ni Heavenly Emperor Jabari. Dahil dito, hindi ako pinatay ni Berting. Kumislap ang mga mata ni Great Master Mian habang mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Kumunat ang noo ni Zukay nang malaman niyang binaygo ni Berting ang kanilang plano. Nandoon ba si Berting? Talagang pinoprotektahan niya ang kanyang disipulo. Mukhang mas mahirap ang pagkidnap kay Alvin kaysa sa inaasahan ko. Inakala ni Zukay at ng dakilang Guro Mian na matagal nang naghihintay si Berting sa Primeval Cliff. Sa totoo lang, 15 minuto pa lang ang nakalilipas nang dumating si Berting bago dumating si dakilang Guro Mian. Hindi nakita ni dakilang Guro Mian si Berting dahil pumasok si Berting gamit ang ibang pasukan. Dahil ang Primeval Cliff ay bahagi ng Heavenly Palace ng Primeval Heaven, natural na makapasok si Finian, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, anumang oras at ayon sa kanyang kagustuhan. Pinangunahan ni Finian si Berting sa pasukan at inutusan ang kanyang mga tauhan na papasukin si Berting. Nang makausap ni Berting si Finian tungkol sa bagay na ito, naghanda na si Finian. Inutusan niya ang mga matatandang nagbabantay sa Primeval Cliff na magulat agad sa kanya kung may sino man mula sa Title Temple na gustong pumasok sa Primeval Cliff.
Hinulaan niya na maaaring suhulan sila ng mga mula sa Title Temple kaya sinabihan din niya ang mga gwardya na papayagan silang itago ang suhol. Dahil dito, natural na natuwa ang mga gwardya at mas lalong sabik na tumulong. Tutal, hindi naman nila kailangang ipagkanulo ang langit na palasyo ng Primeval Heaven, ngunit makakakuha rin sila ng kayamanan. Guro, saan tayo pupunta? Tanong ni Alvin nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Malalaman mo rin pagdating natin. Di nagtagal, nakarating sila sa isang maluwang na patio. Sa isang sulyap pa lang, alam na ni Alvin na nasa patio na sila ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft. Nang makita sila ni Jabari, agad niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kina Berting at Alvin. Salamat sa pagpapakita ng awa. Alam na alam ni Jabari na nakaligtas si Ares hindi lamang dahil kay Alvin kundi dahil din kay Berting. Kung tutuusin, kung ipipilit ni Berting na patayin si Ares, wala nang magagawa si Alvin. Jabari, wala nang utang sa iyo ang aking disipulo, sabi ni Berting. Oo. Ngumiti si Jabari nang may pag-aalinlangan. Hindi niya inaasahan na gagantihan din siya ng ganito kabilis. Sa loob-loob niya, minumura niya si Great Master Mian. Hindi ba alam ni Great Master Mian na magkaibigan sina Berting at Finanang? Paano nagawang gapiin ng hanggal na iyon si Alvin sa teritoryo ni Finanang? Matalim ang tingin ni Berting habang nakatingin kay Jabari at nagtanong, hindi ganoon si Ares, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Jabari nang hindi mahahalata na napansin ni Berting at Alvin. Mukhang tama ako, walang pakialam na sabi ni Berting, kung hindi ako nagkakamali, ang taong sumasapi kay Ares ay miyembro ng Phantom Clan sa Land of the Dead, tama ba? Alam mo ba? Ayaw aminin ni Jabari ang bagay na ito, ngunit nabigla siya sa tumpak na hula ni Berting. Sigurado akong buhay pa si Ares kahit na ang taong iyon na ang may kontrol kay Ares, patuloy na sinabi ni Berting, siguro ay nabigo siyang lubusang angkinan ang katawan ni Ares, kaya naman, pinagnanasaan niya ang katawan ng aking disipulo. Tutal, hindi lamang ang aking disipulo ay isang yanhuang entity na nagtataglay ng 79 na heavenly veins, kundi nilikha at naunawaan din niya ang 2 sa 4 na daos ng langit at lupa. Bukod dito, ang aking disipulo ay may mataas na pag-unawa sa batas ng kalawakan. Oo, tama ka. Alam ni Jabari na walang saysay na itanggi ang bagay na ito ngayon. Tumanggaw si Berting. Pagkatapos, nakasimangot siyang nagtanong, wala bang paraan para mapalayas siya? Wala na tayong magagawa, sabi ni Jabari na may bahid ng kawalan ng magawa, ang banal na kaluluwa ng taong iyon ay sumanib na sa kaluluwa ni Ares. Maliban na lang kung kusang loob siyang umalis sa katawan ni Ares o kung may mamagitan na isang kataas-taasang makapangyarihang tao, wala na tayong magagawa. Alvin, seryosong sabi ni Jabari, huwag na huwag kang aalis sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kung kailangan mong umalis, mas makabubuti kung sasamahan ka ng iyong amo. Kung hindi, tiyak na kikilos ang taong iyon mula sa Phantom Clan. Nanatiling tahimik si Alvin matapos niyang marinig ang babala ni Jabari. Sigurado siyang nahulaan na ni Jabari ang intensyon ng taong iyon nang siya ay imbestigahan na niya noon. Gayunpaman, hindi lamang siya hindi binalaan ni Jabari, kundi humingi pa nga ng pabor si Jabari sa kanya. Nagpalagay si Alvin na umaasa si Jabari na magtatagumpay ang taong mula sa Phantom Clan na sakupin siya upang mabawi ni Ares ang kanyang kalayaan. Humingi ng pabor si Jabari noon kung sakaling mabaigo ang taong iyon mula sa Phantom Clan. Nang makita ang malamig na pagtanggap ni Alvin, natural na nahulaan ni Jabari ang iniisip ni Alvin. Bahagyang may bahid ng pagkakasala ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang mapait itong nakangiti. Tara na. Isinama ni Berting si Alvin at umalis. Pagkatapos umalis sa patio ni Jabari, nagtanong si Berting, may nakuha ka ba sa Primeval Cliff? Oo. Tumanggaw si Alvin. Gayunpaman, naantala ako ng taong iyon mula sa Phantom Clan. Dahil alam ni Alvin na sinapian si Ares, hindi tamang tawagin ang taong iyon bilang Ares. Dapat mo nang ituloy kung gayon, sabi ni Berting bago niya pinabalik si Alvin sa Primeval Cliff. Bagamat nagtakda si Finian ng patakaran na ang mga batang henyo ay hindi na muling makakapasok pagkatapos umalis sa Primeval Cliff, si Alvin ay isang exception sa patakarang iyon.
Tutal, si Alvin ay tunay na disipulo ng kanyang mabuting kaibigan, si Bert Ing. Bukod dito, hindi tulad ng silid ng batas ng Title Temple, ang Primeval Cliff ay hindi mawawala ng enerhiya kahit ilang beses pumunta ang mga tao roon upang maunawaan ang mga batas. Sa makatuwid, walang mawawala kay Finian sa pagbibigay kay Alvin ng daan patungo sa Primeval Cliff. Matapos makapasok si Alvin sa Primeval Cliff, isang figure ang biglang lumitaw sa tabi ni Bert Ing na nakalutang sa labas ng formation. Ito ay walang iba kundi si Finian, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven. Ano ang natuklasan mo? Tanong ni Bert Ing kay Finian. Pagkatapos niyang umalis sa Primeval Cliff, nakipagkita siya kay Zukay. Tiyak na alam na rin ito ni Zukay. Tiyak na nagtutulungan sila para dukutin ang junior nephew na si Darfield, sabi ni Finian. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Zukay, na nakamit na ang pagka-Diyos, ay mararamdaman ang presensya ni Finian kung si Finian ay nagkukubli sa paligid niya. Gayunpaman, dahil siya ay nasa teritoryo ni Finian, madaling itinago ni Finian ang kanyang aura gamit ang mga porma sayon sa palasyo ng langit ng sinaunang langit. Hanggat siya ay maingat, hindi siya mararamdaman ng mga Diyos. Ngumisi si Bert Ing. Mukhang ginagamit ng taong iyon si Zukay. Matapos matuklasan ang motibo ng taong iyon mula sa Phantom Clan, alam ni Bert Ing na nagsinungaling ang taong iyon kay Zukay at sinabing tinutulungan niya ang Title Temple na hulihin si Alvin. Tutal, kailangan ng taong iyon ang tulong ni Zukay para makapaghintay kung sakaling dumating si Bert Ing. Kapag nagtagumpay ang taong iyon sa pagdukot kay Alvin, tiyak na tatakas ang taong iyon. 3,473. Walang humpay ang Title Temple. Nabigo silang gumawa ng aksyon laban sa akin noon, at ngayon, ang disipulo ko ang hinahanap nila. Iniisip ba nila na isa akong basta-basta na lang? Tanong ni Bert Ing. Nanlamig si Finian nang makita niya ang pagnanasang pumatay na kumikislap sa mga mata ni Bert Ing. Malinaw na nalampasan na ng Title Temple ang kinikita ni Bert Ing sa pagkakataong ito. Kapatid na Flair, alam kong malakas ka, pero ang templo ng titulo ay may matibay na pundasyon. Hindi makatuwiran para harapin mo sila ng direkta, paalala ni Finian kay Bert Ing. Nag-aalala siya na baka magdulot ng kaguluhan si Bert Ing sa templo ng titulo. Kapatid na ding, makakaasa ka. Bago umalis ang pisikal kong katawan sa impyerno ng Ozere, hindi ako kikilos ng pabaya, nakangiting sabi ni Bert Ing habang humupa ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Finian nang marinig niya ang mga salita ni Bert Ing. Ang pinakamalakas na batas ni Bert Ing ay ang batas ng pagkawasak. Hindi tulad ng clone mula sa batas ng lupa na maaaring umalis sa tabi ni Bert Ing, ang clone mula sa batas ng pagkawasak ay hindi mapaghihiwalay sa kanya. Sa huli, hindi niya maiwasang magtanong ng may kuryosidad, gaano nakalakas ang pisikal mong katawan ngayon? Ang pagpatay kay Zukay ay kasing dali lang ng pag-alaga ng manok, sabi ni Bert Ing habang ang kanyang mga singkit na mata ay malamig na kumikislap. Huminga ng malalim si Finian nang marinig ang sagot ni Bert Ing. Bagamat maraming Vice Temple Masters sa pangunahing Title Temple, walang dod ang kabilang si Zukay sa pinakamalakas. Sa pinakamababa, walang kapantay ang isang ordinaryong Diyos para sa kanya. Paano hindi magugulat si Finian nang sabihin ni Bert Ing na kasing dali lang ng pag-aagawan ng manok para patayin si Zukay? Si Alvin, na walang kaalam-alam sa pag-uusap ni na Bert Ing at Finian pagkatapos niyang umalis, ay patuloy na naunawaan ang batas ng kalawakan pagkatapos niyang bumalik sa Primeval Cliff. Nawala na sa kanya ang lahat ng oras hanggang sa maalala niya ang boses ni Lizardo. Alvin, oras na. Malapit nang magsimula ang ikalimang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Ang bilis lumipas ng panahon, bulong ni Alvin sa sarili nang marinig ang mga salita ni Lizardo. Sina Lizardo, Jude, at Sydney ay nakalutang sa ere habang hinihintay si Alvin. Pagkatapos bumalik sa Primeval Cliff, si Alvin ay lubos na nakatuon sa pag-unawa sa batas ng kalawakan. Matapos mabaygo ang plano ni Great Master Mian, hindi na siya nag-alala na baka kumilos muli si Great Master Mian o ang Title Temple sa lalong madaling panahon.
Nang panahong iyon, nagpadala rin sa kanya ang kanyang Panginoon ng mensahe na nagpapaalam sa kanya na si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay sangkot din sa kanyang tangkang pagdukot. Si Zukai ang namamahala sa pag-abala kay Berting kung sakaling dumating si Berting upang makialam. Matapos malaman iyon, mas lalong naging sabik si Alvin na lumakas ng mabilis hanggat maaari. Hindi na siya makapaghintay na lumakas ng sapat para patayin si Zukai. Bagamat alam niyang may mga nakatagong plano ang Title Temple, hindi niya inaasahan na magiging ganito sila kasuklam at kababa para makipagtulungan kay Great Master Mian para dukutin siya kahit na hindi nila alam na sinapian ni Great Master Mian, isang miyembro ng Phantom Clan mula sa Land of the Dead, si Ares. Kung nagtagumpay sana ang dakilang Guru Mian sa kanyang plano, si Alvin ay malamang na inilabas mula sa palasyo ng langit ng sinaunang langit patungo sa lupain ng mga patay upang siya ay maangkin ni dakilang Guru Mian. Nang dumating si Alvin sa harap ni Lizardo, Jude, at Sydney, umiling siya at bumaantong hininga. Isang buwan ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Kung matagumpay niyang nadukot si Alvin palabas ng palasyo ng langit na sinaunang langit, maaaring na ibalik niya si Alvin sa lupain ng mga patay at tuluyan niya itong naangkin. Parang isang sandali lang ang lumipas sa halip na isang buwan, bumaantong hininga si Alvin at umiling. Ganito rin ang nararamdaman namin, nakangiting sabi ni Sydney, tara na. Malapit nang magsimula ang ikalimang round ng labanan ng mga henyo. Sige. Katulad ni na Alvin at ng kanyang mga kaibigan, maraming mga batang henyo sa Primeval Cliff ang umaalis din sa oras na ito, kabilang si Declan, ang ikatlong tunay na disipulo ni Jabari, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Nang makita ni Declan si Alvin, agad siyang nagpadala ng voice transmission. Alvin, sana magkita tayo sa battle ring sa lalong madaling panahon. Puno ng pang-aasar ang mga salita ni Declan. Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon bago inilipat ang tingin kay Declan at hindi ito pinansin. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Declan nang makita ang hindi pagpansin sa kanya ni Alvin. Nang dumating si Alvin at ang iba pa sa lugar ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, dumating na ang karamihan sa iba pang mga batang henyo, ang mga Heavenly Emperor ng iba't ibang Devata Realms, at ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple. Natuklasan ni Alvin na ang kanyang Panginoon lamang ang emperador sa langit na dumating. Maging ang mabuting kaibigan ng kanyang Panginoon, si Finian, ang emperador sa langit ng sinaunang langit, si Finian, ay dumating na. Wala pa ba ang guro? Di nagtagal matapos umupo sina Alvin at ang iba pa, lumitaw si Zukai at inanunsyo, magsisimula na ang ikalimang round ng Battle of the Geniuses maya-maya. Ang mga patakaran ay katulad ng mga patakaran sa unang laban ng ika-4 na round. Ang Title Temple ang mag-aayos ng mga laban para sa 50 laban sa unang laban. Ang malalakas na kalahok ay hindi maglalaban-laban sa unang laban. Ang mga kalahok na nagpakita ng lakas na maihahambing o mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War ay hindi rin maglalaban-laban sa unang laban. Maraming tao ang nadismaya nang marinig ang mga salita ni Zukai. Nandito sila para manood ng mga kapanapanabik na laban. Paano magiging kapanapanabik ang isang laban sa pagitan ng malalakas at mahihina? Walang kahit anong suspense. Sa 100 kalahok na nakarating sa ikalimang round, ang mga may lakas na mas mahina kaysa sa isang 4-star God of War ay mapait na lamang ang napapangiti. Tila matatalo sila ng tuluyan sa unang laban ng ikalimang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Bagamat maaari pa rin nilang mailigtas ang kanilang sarili sa mga susunod na laban, magiging mahirap itong gawain. Karamihan sa mga nakarating sa ikalimang round ay mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War o kahit man lang kasing lakas ng isang nangungunang 3-star God of War. Paano sila mananalo sa isang hamon kasama ang mga taong ito? Nakangiting sabi ni Sydney, mukhang hindi muna tayo mag-aaway sa ngayon. Di nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang lumitaw sa hangin ang mga pangalan ng mga kalahok. 5 laban ang magaganap ng sabay-sabay, at si Jude ay napili upang lumaban sa isang kalahok na nagngangalang Todd. Napili rin si Glide, at ang kanyang kalaban ay isang kalahok na muntik nang matanggal noon.
Nang pumasok ang mga kalahok sa battle ring, malinaw na ang mga may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha ang mga mahihina. Ang unang 5 laban ay natapos sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga. Ang pinakamahina sa mga natalo ay isang kalahok na kasing lakas ng isang 4-star God of War. Sina Jude at Glide ang pinakamabilis na natapos ang kanilang mga laban. Natural lamang na alam ng mga tao na kung walang anumang aksidente, ang dalawa ay madaling makakarating sa ika-6 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Tanging ang nangungunang 30 kalahok lamang ang makakarating sa ika-6 na round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Dati, ang mga nakapasok sa top 30 ay may lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, maraming mas mahihinang kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War ang natanggal dahil sa pagkakataong ito ay maraming kalahok na mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War. Sa sumunod na 5 laban, ang nanalo ay 4 na kalahok na mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War at isang kalahok na may lakas ng isang nangungunang 3-star God of War. Ang 4 na kalahok na mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War ay mabilis na natapos ang kanilang mga laban habang ang mga kalahok na may lakas na maihahambing sa isang nangungunang 3-star God of War ay mas matagal bago selyuhan ang kanyang tagumpay dahil ang kanyang kalaban ay mayroon ding lakas na maihahambing sa isang 3-star God of War. Sa isang kisap mata lang, natapos na ang 10 laban. 10 pangalan pa ang lumitaw sa ere. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Alvin ang napili, kundi pati na rin si Declan. Natural lamang, ayon sa mga patakaran, hindi sila itinalaga upang maglaban. Sa kabilang banda, ang mga kalaban nina Alvin at Declan ay may napakasamang ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Nagkataon lang na sabay na tinapos nina Alvin at Declan ang kanilang mga laban sa isang suntok lamang. Malamig na tinitigan ni Declan ang likod ni Alvin pagkatapos ng kanyang laban. Sa oras na ito, ang mga batang henyo na nakikinig ng mabuti ay nagsimulang makapansin ng kakaiba. Maya-maya lang, nahalata na nila na may tensyon sa pagitan nina Alvin at Declan. Hoy, hindi mo ba iniisip na may mali sa titig ni Declan? May sama ba ng loob sa pagitan nila? 3,474. Pagkatapos bumalik ni Alvin sa kanyang upuan, inilipat ni Sydney ang kanyang tingin palayo kay Declan at sinabi kay Alvin, mukhang may sama ng loob si Declan sa iyo. Tumango lamang si Alvin bilang tugon. Hindi rin siya nag-aalala tungkol kay Declan. Dati, narinig niya mula kay Sydney na kahit na ipinakita lamang ni Declan ang lakas ng isang 4-star God of War, malamang nataglay na ni Declan ang lakas ng isang 5-star God of War. Sa kanyang palagay, si Declan ay kasing lakas lamang ng isang nangungunang 5-star God of War. Kahit na si Declan ay umunlad ng malaki sa mga nakaraang taon, halos imposible para kay Declan na magkaroon ng lakas ng isang 6-star God of War. Sa palagay ni Alvin, ang pinakamahirap niyang kalaban ay dapat kabilang sa mga kumakatawan sa Title Temple kahit na hindi pa niya matukoy kung sino ang eksaktong kalaban. May ilang kalahok na kinultiba ng Title Temple sa mga nakarating sa ika-5 round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Kaya ang taong iyon ay dapat kabilang sa maliit na grupo ng mga taong iyon. Sa mga nasa ika-5 round, ang alas ng Title Temple ang dapat may pinakamataas na tsansa na magkaroon ng lakas ng isang 6-star God of War. Ang Exploding Element Celestial Fruit ay tiyak na nakalaan para sa kanya. Kung hindi ibibigay ng Title Temple ang prutas na iyon bilang gantimpala, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ito ang haka-haka ni Bert Ing, at sumang-ayon si Alvin sa kanyang Panginoon. Sa paglipas ng panahon, sina Sydney at Lizardo ay napili rin para lumaban. Madali nilang nakamit ang kanilang mga tagumpay dahil ang kanilang mga kalaban ay nagtataglay lamang ng lakas ng isang 3-star God of War. Sa sandaling ito, nagningning ang mga mata ni Sydney habang nagtatanong, Jude, dapat ay kasing lakas ka ng isang 5-star God of War, tama ba? Gaya ng dati, nanatiling tahimik lang si Jude. Hanggang ngayon, sa 4 na lalaking ito, sina Alvin at Sydney lamang ang nagpakita ng lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Sina Jude at Lizardo ay nagpakita lamang ng lakas ng isang 4-star God of War hanggang ngayon.
Dahil kakagaling lang ni Lizardo kamakailan sa isa sa kanyang mga laban, walang nagduda na ang lawak ng kanyang lakas ay kasing lakas lamang ng isang 4-star God of War. Sa kabaligtaran, maraming tao ang nakakasiguro na itinatago pa rin ni Jude ang kanyang lakas. Batay sa kanyang mga pag-atake, inakala nilang malamang na kasing lakas siya ng isang 5-star God of War. Maya-maya pa, magsisimula na ang ikalawang laban ng ikalimang round. Sinabi ni Zukay, aayusin din ng Title Temple ang mga laban para sa ikalawang laban ng ikalimang round ng Battle of the Geniuses. Ang 50 kalahok na nanalo sa kanilang mga laban sa unang laban ay hahatiin sa dalawang grupo na may 25th kalahok at maglalaban-laban sa isa't isa. Kasunod nito, 10 pangalan ang muling lumitaw sa kalangitan para sa unang 5 laban. Napakabilis. Hindi ba nila kailangang mag-isip bago nila italaga ang mga kalahok sa labanan? Sigurado akong napag-usapan na nila ito noon pa. Tama siguro ang hula nila sa 50 kalahok na nakapasok sa ikalawang laban ng ikalimang round. Sang-ayon ako. Patuloy na sinabi ni Zukay, ang 25 mananalo sa ikalawang laban ay pansamantalang uusad habang ang natitirang 25 kalahok ay maglalaban-laban upang matukoy ang pinakamalakas na 5 sa ikatlong laban. Para sa ika-4 na laban, ang 30 mananalong kalahok ay hamanin ng natitirang 70 kalahok na natalo sa unang 3 laban. Ang bawat isa sa 70 kalahok ay magkakaroon ng 3 pagkakataong humamon. Marami sa mga batang henyo ang sabik na naghihintay sa pagsisimula ng ikalawang laban ng ikalimang round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Natatakot ako na marami sa mga kalahok ay hindi na maitago ang kanilang lakas. Ang mga nalantad ang lakas ay tiyak na itatalaga sa mas mahihinang kalaban na may lakas na maihahambing sa isang 3-star God of War. Samantala, ang mga may lakas, na kumpirma man o haka-haka, ng isang 4-star God of War ay maglalaban-laban. Walang duda sa panahong ito, maraming tao ang mapipilitang ibunyag ang kanilang nakatagong lakas. Nakangiting sabi ni Sydney, Lizardo, gising ka na. Ang kalaban ni Lizardo ay mula sa templo ng titulo. Ang pangalan niya ay Max at nagtataglay ng lakas ng isang 4-star God of War. Isa siyang binata na may matigas na mukha na nakasuot ng mahabang kulay abong damit. Nang pumasok si Lizardo sa battle ring, walang pakialam niyang sinabi, Lizardo, wala kang laban sa akin. Sumagot si Lizardo nang walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon, tingnan natin yan. Sige, simulan na natin kung gayon. Tumango si Max. Kasabay nito, nakakunot ang noo ni Alvin habang nakatingin kina Lizardo at Max sa battle ring. Isa si Max sa mga pinaghihinalaan niyang alas ng Title Temple. Sa mga nakaraang laban ni Max, palagi siyang nakikipaglaban ng madali. Ang kanyang lakas ay nanatiling misteryo hanggang ngayon. May pakiramdam si Alvin na si Max ay tiyak na mas malakas kaysa sa isang 4-star God of War. Hindi nagtagal at nakumpirma ang hinala ni Alvin nang talunin ni Max si Lizardo sa loob lamang ng wala pang 10 galaw. Malungkot na sabi ni Chanyo, talo si Lizardo. Dapat kasing lakas ni Max ang isang nangungunang 4-star God of War. Tutal, si Lizardo na kamakailan lang ay nakalusot at nagtataglay ng lakas ng isang 4-star God of War ay hindi kayang tapatan niya. Pagbalik ni Lizardo sa kanyang upuan, hindi siya mukhang nadismaya. Para bang wala siyang pakialam na natalo siya. Kumusta siya? Tanong ni Alvin kay Lizardo. Sina Chanyo, Troy, at John Rick ay interesado rin sa sagot ni Lizardo. Napakalakas. Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Lizardo. May pakiramdam ako na itinatago pa rin niya ang kanyang lakas. Nabigla sina Chanyo, Troy, at John Rick sa mga salitang ito. Ano? Nagpakita na siya ng lakas na maihahambing sa isang nangungunang 4-star God of War, pero sinasabi mo bang mas malakas pa siya kaysa sa lakas na ito? Kaya malamang kasing lakas siya ng isang 5-star God of War. Bagamat nagulat ang tatlo, hindi nila pinagdudahan ang mga sinabi ni Lizardo. Samantala, pinag-uusapan ng iba pang mga batang henyo ang pagkatalo ni Lizardo. Napakahusay nang ipinakita ni Lizardo kung isasaalang-alang ang kanyang edad. Talagang gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa kompetisyon. Tama. Hindi makakapantay si Max kay Lizardo sa edad ni Lizardo.
Sisisihin lang ni Lizardo ang sarili niya dahil ipinanganak siya 200 hanggang 300 taon na mas maaga. Hindi nabawasan ng pagkatalo ni Lizardo ang respeto ng iba sa kanya. Marahil, siya lang ang lubos na iginagalang kahit na natalo. Ang 4 na iba pang laban na naganap kasabay ng laban ni Lizardo ay mabilis ding natapos. Sa 4 na laban, isang kalahok ang nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War. Si Yongji iyon, ang tunay na disipulo ng Emperador ng Langit ng Pantay na Masaganang Langit. Kasing lakas ba talaga siya ng isang 5-star God of War? Dati, ang Emperador ng Langit na si Brigo ay ganap na napigilan ni Emperador ng Langit na si Berting nang tangkain niyang ipagtanggol ang Emperador ng Langit ng Luo River Heaven. Hindi ba't magiging kapana-panabik kung si Yongji ay makakalaban si Alvin sa isang laban? Nabalitaan kong si Yongji ay isang ulilang inampon ni Heavenly Emperor Brigo. Itinuturing niya si Heavenly Emperor Brigo bilang kanyang ama. Sigurado akong galit na galit siya dahil pinahiya ni Berting si Heavenly Emperor Brigo. Tiyak na ibubugin niya ang kanyang galit kay Alvin kung sila ay magkapareha. Ganito rin sana ako kung ako ang nasa posisyon niya. Magandang pagkakataon ito para makapaghiganti siya. Kahit pa mapatay niya si Alvin, wala nang magagawa si Heavenly Emperor Berting dahil sakop ito ng mga patakaran ng labanan ng mga henyo. Nalipat ang atensyon ng maraming tao kay Alvin nang mabunyag na si Yongji ay kasing lakas ng isang 5-star God of War. Sumulyap din si Yongji kay Alvin sa gitna ng talakayan sa paligid. Sa kabila ng walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Yongji, nakita ni Alvin ang lamig na sumilay sa mga mata ni Yongji. Siyempre, wala siyang pakialam. Hindi man lang siya natatakot sa alas mula sa Title Temple na malamang kasing lakas ng isang 6-star God of War, bakit naman siya matatakot kay Yongji? Kasunod nito, muling lumitaw ang pangalan ng 10 kalahok para sa susunod na 5 laban. Jude na naman. Ang kalaban ni Jude, nagkataon man o hindi, ay isa rin sa mga kalahok mula sa Title Temple na hinulaan ni Alvin na kasing lakas ng isang 6-star God of War kahit na ipinakita lamang niya ang lakas ng isang 4-star God of War. Ang pangalan niya ay Owen. Sa kabila ng kanyang karaniwang anyo at katamtamang pangangatawan, medyo kapansin-pansin ang uban ni Owen. Dahil madaling natalo ni Owen ang kanyang mga kalaban dati, maraming tao ang naghihinala na itinatago rin niya ang kanyang lakas. Parehong itinatago ni Jude at Owen ang kanilang lakas. Iniisip ko lang kung sino sa kanila ang mas malakas. Base sa lakas na ipinakita nila sa ngayon, medyo mas malakas si Jude. Kung si Owen ay hindi kasing lakas ng isang 5-star God of War, hindi siya makakatapat ni Jude. Sa ring ng labanan, nagharap sina Jude at Owen. Ang kanilang laban ang pinakahihintay ng lahat sa ngayon. 3,475. Pinanood ng lahat si Owen habang nagkukusa siyang umatake. Gaya ng hula ng karamihan, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa dati niyang ipinakita. Sa pagharap sa isang kalaban na tulad ni Jude, kinailangan niyang ipakita ang lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Tulad ng inaasahan, itinatago ni Owen ang kanyang lakas. Parang kasing lakas siya ng isang nangungunang 4-star God of War. Kung hindi itinatago ni Jude ang kanyang lakas, hindi niya talaga matatalo si Owen. Gayunpaman, sigurado akong itinatago rin ni Jude ang kanyang lakas. Habang ang iba ay masigasig na nag-uusap tungkol sa bagay na ito, ang labanan ni Jude at Owen ay puspusan na. Tila pareho silang pantay ang laban. Ipinakita rin ni Jude ang lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Ang mga henyo na nilinang ng Title Temple ay talagang namumukod-tangi. Walang pakialam na sabi ni Jude, sa isang pambihirang pagkakataon. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, malinaw na narinig ng mga tao sa kanyang paligid ang kanyang mga sinabi. Matapos magpalitan ng humigit kumulang 30 galaw, walang tonong sinabi ni Jude, sige, tapusin na natin ito. Kasunod nito, biglang lumabas ang aura ng kamatayan mula sa katawan ni Jude. Bumalik ang kanyang doppelganger sa kanyang katawan at binalot siya bago ito nagsimulang sumikat ng madilim na liwanag. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang ngayon ay translucent na doppelganger, na bumabalot sa kanya, ay biglang lumaki at naging kasing laki ng isang higanti.
May hawak itong higanteng karit sa kamay nito na naglalabas ng nakakapangilabot na enerhiya. Ang karit ng mabangis na mga ngaani. Maraming nanonood ang nakakaramdam na ang side profundity ng Grim Reaper ay pinaghalo rin sa ibang lalim mula sa batas ng kamatayan. Alam ko na. Itinatago rin ni Jude ang lakas niya. Bagamat nahulaan na ito ng mga nanood, iba ang nangyari nang masaksihan ito. Marami sa kanilang mga mata ang nagliwanag habang kumakabog ang kanilang mga puso, naghihintay sa susunod na mangyayari sa labanan. Sa sandaling ito, swoosh! Habang gumagalaw ang side ng Grim Reaper, ang kawalan ay umaalon sa likuran nito na parang mapupunit ang mga ito. Kumislap si Owen, sinusubukang iwasan ang karit. Gayunpaman, tila may mga mata ang karit. Kahit anong pamamaraan ng paggalaw o mga panlilin lang ang gamitin niya, tila hindi niya ito maalis. Sa huli, umungal siya sa pagkabigo, tinipon ang lahat ng kanyang lakas upang maglunsad ng isang mabangis na pag-atake upang sirain ang paparating na karit. Bang! Sa kasamaang palad, ang karit ay parang isang walang kapantay na mapanirang bagay dahil madali nitong naitaboy ang atake ni Owen sa sandaling magbanggaan ang dalawang atake. Bahagyang bumagal lamang ang momentum ng karit dahil sa banggaan. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Zukay sa tainga ni Owen. Sumuko ka. Hindi ka niya kalaban. Natapos mo na ang misyon mo. Isinaayos lang namin na makipaglaban ka sa kanya para masubukan ang lakas niya. Nang ang karit ay halos mapatay na si Owen, bigla siyang naglaho mula sa ring ng labanan. Sa wakas ay nakahinga muli ang mga nanood nang makita ito. Kung tutuusin, kung mas mabagal lang sana si Owen ng isang sandali, tiyak na mamamatay na sana siya. Patuloy na lumipad palabas ang karit at lumapag sa harang matapos mawala si Owen. Sa isang kisap mata, winasak nito ang harang at patuloy na lumipad patungo kay Owen na muling lumitaw sa labas ng harang. Sa katunayan, hindi naman sinasadyang puntiryahin ni Jude si Owen. Kaya niya namang kontrolin ang atake kapag nailunsad na niya ito. Bago pa man siya tamaan ng karit, mabilis na naglaho si Owen. Kasunod nito, napamura si Zukay bago lumitaw ang isang malaki at halos malinaw na kamay at sinira ang Grim Reaper's side ni Jude. Marahang lumipad sa ere ang roba ni Jude habang nakatayo siya sa battle ring. Sa sandaling ito, siya ang sentro ng atensyon ng lahat. Tutal, ang kanyang pagganap sa pagkakataong ito ay nagpapakita na taglay niya ang lakas ng isang 5-star God of War. Hindi na kailangang sabihin, nagkagulo na naman ang mga tao. Ilang kalahok na ang nakapagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War sa ngayon. Nariyan sina Glide, Sydney, Alvin, Yongji, at Jude, malamang ay mayroon ding iba na itinatago pa rin ang kanilang lakas. Ibig sabihin ba niyan ay mayroong 10 o higit pang kalahok na may lakas na kahit papaano ay kasing lakas ng isang 5-star God of War? Parang ganon. Bagamat hindi ito isang pangyayaring hindi pa naganap noon, bihira na lumitaw ng sabay-sabay ang mahigit 10 kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War sa panahon ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Kadalasan, wala pang 5 kalahok ang may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Sa kasalukuyan, hindi pa tapos ang ikalawang laban sa ikalimang round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realm, ngunit mayroon ng 5 kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Parang ang labanan ng mga henyo sa pagkakataong ito ay magiging isa sa mga pambihirang pagkakataon kung saan mayroong higit sa 10 kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Maraming tao ang nagningning sa inaasahan, at kabilang dito ang mga emperador sa langit ng iba't ibang Devata Realms at ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng Title Temple. Nang makabalik si Jude sa kanyang upuan, sinabi ni Sydney, "Jude, alam kong kasing lakas ka ng isang 5-star God of War kahit papaano." Dahil matagal na itong pinaghihinalaan ni Sydney, hindi na siya nagulat. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi rin nagulat sina Alvin at Lizardo. Sa kabaligtaran, nagulat sina Chanyo at ang iba pa. Bagamat alam nilang hindi siya simple, hindi nila inaasahan na magkakaroon siya ng lakas ng isang 5-star God of War. Nangangahulugan ito na sa kanilang grupo, mayroong 3 tao na may lakas ng isang 5-star God of War. Dapat tandaan na 5 kalahok pa lamang ang nabunyag na may ganitong lakas.
Di nagtagal, natapos ang 4 na natitirang laban. Walang sino man ang nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War sa 4 na laban. 2 kalahok lamang na nagpakita ng lakas ng isang ordinaryong 4-star God of War ang nagpakita ng lakas ng isang nangungunang 4-star God of War. Kasunod nito, napili si Alvin na lumaban sa susunod na 5 laban. Naipakita na ng kanyang kalaban ang lakas ng isang 3-star God of War sa ngayon. Walang nagulat dahil ang Title Temple ay hindi mag-aayos ng mahihirap na laban para sa mga may lakas ng isang 5-star God of War para sa ika-5 round. Sa anumang kaso, ito ay isang formalidad lamang. Walang mag-aalala kung ang mga may lakas ng isang 5-star God of War ay hindi lumaban sa ika-5 round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Sa sandaling ito, susuko na ako. Ang kalaban ni Alvin ay mayroon lamang lakas ng isang 3-star God of War. Lalo na ang isang tulad ni Alvin na nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War, mahihirapan siyang labanan ng isang taong may lakas ng isang 4-star God of War. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, nagpasya siyang sumuko. Nang sa wakas ay napili si Sydney para lumaban, ang mga pangyayari ay katulad ng kay Alvin. Ang kanyang kalaban, na nagtataglay lamang ng lakas ng isang 3-star God of War, ay sumuko. Maraming tao ang nag-isip na ito ay benepisyo ng pagiging napakalakas. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na may mali sa pagsuko ng iba. Pagkaraan ng ilang sandali, si Declan, ang ikatlong tunay na disipulo ni Jabari. Ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, ay sa wakas napili upang lumaban. Ang kanyang kalaban ay isang batang henyo mula sa Title Temple na may lakas na maihahambing sa isang karaniwang 4-star God of War. Nihalata ni Alvin na itinatago rin ng batang henyo ang kanyang lakas. Totoo nga, ipinakita niya ang lakas ng isang nangungunang 4-star God of War noong nakikipaglaban siya kay Declan. Gayunpaman, natural lamang na hindi iyon sapat para talunin si Declan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, nanalo rin si Declan sa kanyang laban. Naisip ni Alvin sa sarili, hindi nagulat, hindi nakakapagtaka na si Declan ay nang-ahas na hayagan akong pukawin. Gaya ng inaasahan, siya ay kasing lakas ng isang 5-star God of War kahit papaano. Sa laban na ito, napilitan din si Declan na ipakita na siya ay kasing lakas ng isang 5-star God of War. Dahil sa pagbubunyag na ito, muling nagkagulo ang mga tao. Pagkatapos ng laban ni Declan, 2 pang kalahok ang nabunyag na kasing lakas ng isang 5-star God of War. Bagamat gulat pa rin ang mga tao, ang kanilang reaksyon ay hindi na katulad ng naunang isiniwalat. Tila manhid na sila dahil dito. May 8 kalahok na ngayon na may lakas na maihahambing sa 5-star Gods of War, sabi ni Chanyo pagkatapos niyang bumantong hininga ng madamdamin, kung tama si Lizardo, si Yuan, na tumalo sa kanya, ay dapat ding kasing lakas ng isang 5-star God of War. Sa sandaling ito, ang atensyon ni Alvin ay nakatuon sa 2 sa mga kalahok, sina Yuan at Simaro. Natalo na ni Yuan si Lizardo noon habang si Simaro ay kakapikita lang ng kanyang lakas kanina. Ang dalawang ito rin ang mga taong pinaghihinalaan niya na siyang alas ng Title Temple. 3,476. Kasunod ng laban ni Declan, 2 pang kalahok ang nabunyag na nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Isa sa kanila ay si Simaro, isang batang henyo na nilinang ng Title Temple, habang ang isa naman ay isang hindi kilalang batang henyo. Ang hindi kilalang batang henyo ay isa rin sa iilang babaeng kalahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Ang pangalan niya ay Dani. Maisla ng kanyang mga katangian ng mukha, at ang kanyang masikip na damit ay nagpapakita ng kanyang hubog na figure. Bagamat inagulat ng mga tao ang lakas nina Simaro at Dani, hindi sila nakapagdulot ng malaking kaguluhan tulad nina Yongji at Declan. Tulad ng inaasahan sa templo ng titulo na itinuturing na isang sagradong lugar sa lahat ng Devata Realms. Mayroong hindi bababa sa 100 mga batang henyo na kanilang na-cultivate sa ika-5 round. Ito ay isang malaking bilang kung isasaalang-alang na mayroon lamang 100 kalahok sa round na ito. Bukod dito, isa sa kanilang mga kalahok ay nagtataglay din ng lakas ng isang 5-star God of War.
Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay higit sa isa sa kanilang mga kalahok ang nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War. Ako rin. Saan nagmula si Dani? Ang isang babaeng batang henyo na wala pang 1,000 taong gulang na nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War ay talagang bihira. Bilang isang lalaki, nahihiya ako sa aking sarili. Pakiramdam ko ay nabuhay ako ng napakatagal sa walang kabuluhan. Sang-ayon ako. Mula ngayon, sasampalin ko na lahat ng nagsasabi sa akin na mas mababa ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Kasunod nito, natukoy na ang 25 batang henyo na uusad sa ikatlong laban ng ika-5 round. Bukod kina Alvin, Sydney, at Glide, na nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War, ang natitirang 22 batang henyo ay ang mga nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War at isang 4-star God of War. Bago ang ikatlong laban ng ika-5 round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, ang 75 kalahok na nabigo sa ikalawang laban ay maglalaban-laban para sa 5 natitirang pwesto upang sumali sa 25 kalahok. Kasunod nito, ang 30 kalahok ay tatanggap ng mga hamon mula sa natitirang 70 kalahok sa ikatlong laban. Matindi ang naging laban ng 75 kalahok, ngunit ang kanilang mga laban ay natural na hindi kasing kapanapanabot ng mga laban sa pagitan ng mas malalakas na kalahok. Sa huli, si Lizardo ay kabilang sa 5 kwalipikado. Bagamat kamakailan lamang ay nakalusot si Lizardo at nagtataglay ng lakas ng isang 4-star God of War, minana rin niya ang pamana ng Thousand Tribulation Sword Sect. Kahit na hindi pa niya nalilikha ang sarili niyang Dao, nagawa pa rin niyang maisama ng perpekto ang kanyang bata sa kanyang mga teknik sa espada. Dahil dito, mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga kalahok na may lakas ng isang 4-star God of War. Sa kasamaang palad, hindi pa rin siya kayang tapatan ng mga may lakas na maihahambing sa isang nangungunang 4-star God of War. Kaya naman natalo siya kay Yuan, isang batang henyo mula sa Title Temple, na nagtataglay ng lakas ng isang 4-star God of War. Sa pagkakataong ito, nakangiting sinabi ni Alvin, Lizardo, mukhang hindi magiging problema para sa iyo na makapasok sa top 30. Mukhang hindi ako nakarating, buntong hininga ni Lizardo, bago ako nakalusot, naisip ko kung makakapasok ako sa top 30 gamit ang lakas ng isang 3-star God of War. Gayunpaman, ngayong mayroon na akong lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War, napagtanto kong mahirap pa rin para sa isang taong may lakas ng isang ordinaryong 4-star God of War na makapasok sa top 30. Nang marinig ang mga salitang ito, sumingit si Chanyo, napakaraming natatanging batang henyo sa labanan ng mga henyo sa pagkakataong ito. Mayroong mahigit 40 kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 4-star God of War, at malamang na mayroong mahigit 10 kalahok na nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War. Tutal, mayroon ng 8 kalahok na nagpakita ng lakas ng isang 5-star God of War. Hindi nakakagulat kung may mga kalahok na itinatago pa rin ang kanilang lakas. Sa ikatlong laban ng ika-5 round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses, ang 70 kalahok ay bibigyan ng pagkakataong hamanin ang nangungunang 30 kalahok. Hindi na kailangang sabihin pa, si Alvin at ang iba pa na nakumpirmang nagtataglay ng lakas ng isang 5-star God of War o isang nangungunang 4-star God of War ay hindi nakatanggap ng anumang hamon. Ang mga kalahok na iyon, tulad ni Lizardo, na nagtataglay ng lakas ng isang ordinaryong 4-star God of War, ang nakatanggap ng karamihan sa mga hamon. Sa huli, sa 5 huling kalahok sa 30 kalahok, isa ang natalo sa kanyang hamon at napalitan. Nang sa wakas ay natapos na ang ikatlong laban sa ika-5 round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms, si Zukai, ang Vice Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay nagsabi sa malakas na boses na umalingaw-ngaw sa lugar, na kumpirma na ang 30 kalahok na uusad sa ika-6 na round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Ang 30 kalahok ay bibigyan ng 3 buwan upang maghanda para sa ika-6 na round. Mangyaring gamitin ng matalino ang oras na ibinigay. Ang ika-6 na round ay ang huling round din ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Nang marinig na magsisimula na ang ika-6 at huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses sa loob ng 3 buwan, ang iba pang mga batang henyo na natanggal ay napuno ng pananabik. Mas nasasabik pa sila kaysa sa mga kalahok na makakarating sa huling round.
Sa huling round, wala nang makakapagtago ng kanilang lakas. Tama. Sa oras na iyon, matutukoy ang nangungunang 30 kalahok. Ang tagal ko nang hinihintay ang huling round. Sinong manggenguna sa Rango? Kasabay nito, hindi nag-aksaya ng oras si Sydney at nagpaalam na sa iba. Alvin, Sully, Jude, magkikita tayo sa loob ng 3 buwan. Bahagyang nagulat si Alvin na umalis ng mag-isa si Sydney. Kadalasan, si Tang Sangpao ay aalis kasama nila. Nararamdaman ba ni Sydney ang pressure ngayon at nagmamadaling magtanim? Tanong ni Lizardo, na nagulat din sa padalos-dalos na pag-alis ni Sydney. Nagkibit-balikat si Alvin bago niya tinanong sina Lizardo at Jude, gusto ba ninyong dalawa na pumunta muli sa Primeval Cliff? Bagamat bubuksan lamang ni Heavenly Emperor Finian ang Primeval Cliff para sa 30 kalahok 1 buwan bago magsimula ang ika-6 na round, sigurado akong makumbinsi ng aking Panginoon si Heavenly Emperor Finian na papayagan kaming makapasok ng mas maaga. Oo. Gusto kong pumunta ulit sa Primeval Cliff kung maaari, sagot ni Lizardo. Kumusta ka naman? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Jude na hindi pa rin sumasagot. Umiling si Jude. Hindi ako sasama. Nagkaroon ako ng kaalaman dati sa Primeval Cliff kaya gugugulin ko ang susunod na 3 buwan para intindihin ito. Maaari kayong dalawa na magpatuloy nang wala ako. Sige. Tumanggaw si Alvin. Pagkaalis ni Jude, tumayo sina Chanyo, Troy, at John Rick. Lahat sila ay tumingin kina Alvin at Lizardo nang may bahid ng pananabik sa kanilang mga mata. Alvin, Lizardo, inaabangan ko ang iyong mga pagtatanghal 3 buwan mula ngayon. Natural lamang na umasa ang tatlo na ang dalawang lalaki ay magpapakita ng mahusay na pagganap sa huling round ng Devata Realms, Battle of the Geniuses. Bukod dito, si Alvin lamang ang tunay na disipulo ng kanilang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven at isang kakilala nila. Hindi na kailangang sabihin, buong puso nila siyang sinusuportahan, umaasang mabubuhay siya ayon sa reputasyon ng kanilang Heavenly Emperor. Pagkatapos umalis ng tatlo, nagpadala si Alvin ng mensahe kay Berting upang hilingin kay Feng Qing na humingi ng pahintulot kay Finian na makapasok sa Primeval Cliff. Sa Primary Cliff. Alvin, magkikita tayo sa loob ng 3 buwan, sabi ni Lizardo kay Alvin bago ito nagtungo sa lokasyon kung saan niya dati iniintindi ang kanyang batas. Para kay Alvin, plano niyang gumugol ng 2 buwan sa pag-unawa sa batas ng kalawakan sa Primeval Cliff at ginamit ang natitirang 1 buwan upang mas malalim na maunawaan ang batas ng kalawakan gamit ang Supreme Powerhouse Divinity. Dahil matagal bago siya umunlad sa kanyang 2 daos ng langit at lupa, hindi niya planong maunawaan ang mga ito ngayon. Hindi nag-alala si Alvin tungkol sa kanyang kaligtasan sa pagkakataong ito dahil ipinaalam sa kanya ni Berting na si Finian, ang emperador ng langit ng purong langit, ay nag-utos sa karamihan ng mga pinagkakatiwalaang nasasakupan na bantayan ang purong langis at tiyaking walang sino man ang papasok sa bangin ng walang pahintulot. Sa katunayan, sa sumunod na 3 buwan, ang purong langis ay bawal sa mga miyembro ng palasyo ng langit ng purong langit. Bagamat maikli lamang ang 3 buwan, ang 30 kalahok na nakarating sa huling round ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms ay umaasang magkaroon ng tagumpay sa panahong ito. Tutal, kung tataas ang kanilang lakas, mas tataas ang kanilang ranggo sa pagtatapos ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Kung mas mataas ang kanilang ranggo, mas matagal silang makakapanatili sa kamara ng batas ng Title Temple. Samantala, hindi bumalik si Declan sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Sa halip, pumunta siya sa tirahan ng kanyang Panginoon, si Jabari, ang emperador ng langit na nasa Pavilion Shaft Heaven. Plano niyang magsaka ng mag-isa sa bahay na gawa sa kahoy hanggang sa imbitahan siya ng kanyang Panginoon na magsaka ng magkasama dahil kamakailan lamang ay nakakuha ng kaalaman ang kanyang Panginoon tungkol sa kanyang sariling sword daw. Kung makakamit ni Declan ang isang bagay mula sa kaalaman ng kanyang Panginoon, ang kanyang lakas ay tataas sa susunod na antas. Guro, hayagang nilapastangan ka ni Alvin. Sisiguraduhin kong ipahiya ko siya sa huling round ng labanan ng mga henyo. Nang marinig ang mga salitang ito, umiling si Jabari at sinabing, hindi mo siya dapat sisihin o puntiryahin. Ano ang gagawin mo sa oras na iyon kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.